kaparokya, naging usap-usapan sa social media ang matagal na pagliban ng isa sa original host ng 8 Brigada na si Joey De Leon. So last 2 weeks nga po ay hindi po nasilayan ang isa sa original host ng 8 Brigada na si Henyo Master Joey De Leon, na kung saan ay may ilan niya pong mga netizen ang nagtatanong kung ano ang nangyari kay Henyo Master Joey De Leon. At ano nga ba ang tunay na nangyari kay Sir Joey De Leon? Yan ang aalamin natin ngayong araw po, mga kaparokya. Pero bago natin talakayin yan, kung bago lamang po kayo sa aking channel at kung gusto niyo po ng ganitong klaseng content, ay makikiusap po ako sa inyo na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Paki-like and share nyo na rin, sa gayon ay mas dumami pa po makapanood ng mga ina-upload po nating video araw-araw. Maraming salamat po at sobrang na-appreciate ko po kayo, mga kaparokya. Ako nga po pala si Mervin, ang tao sa likod ng YouTube channel na Kaparokya TV. Kamusta kayo, mga kaparokya? Naway nasa mabuting kalagayan po kayo habang pinapanood niyo po ang video po na ito. So mga kaparokya, umpisan po natin ang ating talakayan sa pinost ng isa sa Showtime host na si Ann Curtis. Nakakatakot, mga kaparokya, ang nasaksihan ni Ann Curtis habang nasa eroplano nga po ito. Alam naman po natin na nagkaroon niya po ng gera ang Iran laban sa Israel at US. At kitang-kita sa pinost ni Ann Curtis ang mga missile na nagliliparan sa himpapawid. Nakakatakot yung ganitong pangyayari, lalo na nasa gitna kayo or nasa gitna ng labanan. At may tuturing natin na matapang si Ann Curtis, mga kaparokya, sapagkat na-post pa po niya yung ganitong pangyayari. Siya po ay umattend sa isang event from Gucci sa Milan, Italy. At nung papauwi na po ata to, mga kaparokya, ay isa po siya sa naging saksi sa naggigiriang bansa na Iran at ng Israel at United States. Ito po ay sa Dubai, if I'm not mistaken, nung time na na-post na po ito ni Ann Curtis. Kaya sa mga kababayan natin abroad, lalo na sa gitnang silangan, ay magsiingat po tayo at magdasal po tayo nang sa gayon ay gabayan tayo ng pokong may kapal. Samantala, mga kaparokya, tila pansin natin, ako personally napapansin ko, na kapag hindi maganda ang nangyayari or sinabi sa 8 Bulaga, ay na i-write ups po ito or na ilalathala nga po ito ng Facebook page na Layuin Here TV, tulad nga po nitong nagdaang Sabado, na kung saan ay meron niya pong pinost ito na patungkol sa segment na Gimme 5, at isa nga po sa participant na magkasintahan niya po ay may nabanggit na parang mamamatay tao. Sana hindi po tayo ma-demonetize ni YouTube about nga po dito. Na parang akala niya ay mamamatay tao ang kanyang partner or kasintahan. Yung unang impression nito nang makita niya yung kanyang kasintahan. So ito nga po ang inilathala ni Layuin Here TV. Unang kita ko, itsura nito or yung physical, ay parang madami na daw pong pinatay yung kasintahan nito. Grabe naman ang judgment ante Habibi. Yung mga ganitong write-ups, mga kaparokya, pag hindi magaganda ang mga nababanggit, ay inilalathala ng Layuin Here TV. Pero kapag yung mga big event ng 8 Bulaga ay hindi nga po nito ginagawan ng istorya. Hindi nga po nito nilalathala tulad nung nag-champion sa Gimme 5 or basta yung mga magagandang nangyari sa pananghaliang programa ng Iconic Trio. At sa mga gantong sitwasyon pa, magagawa ng ikalalathala nito or ilalathala nito sa nasabing pananghaliang programa. Kaya ako, hindi ko gusto yung Layuin Here TV, but thank you pa rin po tayo sapagkat meron po tayong na-eco-content. Dahil nga po sa information na nakukuha po natin sa nasabing Facebook page. Nga lang, ay talagang napapareact po tayo kapag
hindi maganda ang ginagawa or nira-write ups nga po nito sa Eat Bulaga. Kumbaga mga kaparokya, kapag it's showtime ay maganda ang mga write-ups nito. Unlike sa Eat Bulaga, kapag hindi maganda ang nasabi ng mga hosts or ng mga participants nito, ay ito ang kanilang nilalatala. Pero yung magagandang event ay hindi po nila ini-entertain. Kaya dito ay medyo disappointed ako sa nasabing Facebook page. But anyway, ano man po ang kanilang gustong ipatungkol or patungkulan sa Eat Bulaga, ay re-respetuhin po natin yan. Pero hindi po tayo magbubulag-bulagan sapagkat ipagtatanggol at ipagtatanggol po natin ang noontime program ng Iconic Trio. So yun nga po mga kaparokya, last Saturday, if I'm not mistaken, ay sinagawa nga po ang concert ni Ice Seguera sa Frontier Theater sa Cubao, Quezon City, na kung saan ang isa nga po sa special guest po nito ay ang Iconic Trio. Subalit, wala nga po or hindi nga po umattend ang T at J ng trio na TVJ, sina Tito at Joey De Leon. Si Tito Soto, ayon kay Bossing Vic Soto, ay nasa politika. And of course, si Joey De Leon ay meron niya pong vertigo. Dahilan kung bakit hindi nga po ito nakapunta sa concert ng baby nila sa Eat Bulaga na si Ice Seguera. Pero naging successful ang concert ni Ice Seguera at very supportive ang mga co-host nito or ang mga legit na barkads. Nandun niya po sina Jose Manalo, yung mga The Clones, tulad ni Lucky Robles at marami pang iba. So yun nga po mga parokya, naging usap-usapan sa social media ang matagal na pagliban ni Joey De Leon. At yun nga po, may nagtanong kung ano na daw po ang nangyari kay Joey De Leon sapagkat hindi nga po nito napapanood si Henyo Master sa nasabing noontime show. At may nagsagot naman po or sumagot naman po sa nagtanong or sa nag-comment na vertigo nga po ang naging dahilan or naging sanhi ng pagliban ni Henyo Master sa Eat Bulaga. At last Saturday ay bigla pong dumating si Joey De Leon sa nasabing noontime show. Kaya nga ikinagulat din po ng ibang host ang bigla ang pagdating ni Henyo Master. So yun po ang nangyari kay Henyo Master. Nagkaroon po siya ng vertigo. Ito pong sakit na ito ay sabi-sabi or may nagsasabi na meron niya pong abnormality sa loob nga po ng iyong tenga. Yun po kasi ang sinabi din po sa akin ng mga kakilala po natin na meron nga po tayong vertigo na sa tingin ko po ay vertigo din po ang case ko sapagkat madalas masakit po ang ulo natin. So yung mga ganitong sakit mga kaparokya ay medyo nakakatakot din po sapagkat any moment ay pwede ka pong himatayin, lalo na kung sobrang severe na po ang kaso or yung vertigo na meron ka. Siguro si Joey De Leon ay mas pinili na lang ang magpahinga kaysa magtrabaho dahil iba pa rin po ang kalusugan na dapat iniingatan. So yan po ang kasagutan sa mga nagtatanong kung bakit matagal na or matagal pong nawala si Joey De Leon sa Eat Bulaga. So wala na pong dapat ikabahala ang mga sumusubaybay sa Eat Bulaga sapagkat okay naman po si Joey De Leon at last Saturday ay napanood na nga po muli siya sa Eat Bulaga. So hanggang dito na lang po tayo mga parokya. Mag-iingat po tayo palagi. Thank you and God bless.